Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating buting guro na si Dr. Dennis Bilupur. Ako nga pala si Binbin Jessa Milindayo at ngayong araw ay gusto kong ibahagi sa inyo ang aking mga kagamitang pampagtuturo na kung saan gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ito gawin at kung paano ito gamitin. Una na riyan ang ating mahiwagang baon na kung saan ito ay gawa sa indigenous materials. Kung saan kumuha lang ako ng karton, ng pandikit, ng mga dahon ng saging, at yung mga tuyong bulaklak ng damo sa paligid. Ayan, ang ginawa ko lamang ay yung karton ay binalot ko ng mga dahon ng saging na ginupit-gupit ko. Ayan, ito siya. Ito. At ito ring bulaklak na ito ay gawa rin sa tuyong dahon ng saging. At ang mga palamuti o yung mga disenyo ay yun yung mga tuyong bulaklak ng damo na nakikita ko sa paligid. Ayan. Paano nga ba ito gamitin? Kapag gagamit ka ng ganitong kagamitan, ay siguraduhin mo na ito ay konektado o kaugnay sa iyong topiko na tatalakayin. Halimbawa na lamang kapag ikaw ay magtatalakay ng tungkol sa araling panlipunan, na kung saan ito ay tumutukoy sa tradisyon at kultura ng Pilipinas at ang pagpapahalaga ng mga lumang kagamitan. Ayan, magagamit mo ito. Paano nga ba? Buksan mo lamang ang kanyang takip at lalagyan mo siya ng kung ano pang maiisip mo na mas konektado sa iyong tatalakayin. Katulad na lamang ng aking ginawa na kung saan ay nilagyan ko siya ng mga dahon. At sa dahon na ito ay nakasulat ang mga malalim na salita na bigyan ng pagkahulugan sa aking mga estudyante. Kung saan ito ay kaugnay rin sa aking topiko na tatalakay na ito ay tinatawag na pagtanggal ng mga balakid. Ayan. At kung gusto mo pang punan ay ikaw na ang bahala. Ayan lang siya kadaling gamitin. Pangalawa ay ang aking tinatawag na DIY. Yan. DIY na aquarium or DIY aquarium. Na kung saan ito ay gawa sa mga recycled materials. Gumagamit lamang ako ng karton, yung mga lumang tray ng itlog, mga lumang cold papers, at mga lumang papel na hindi ko na ginagamit. Ayan. Paano nga ba ito gawin? Kumuha ka lang ng karton at guntingin mo sa harap para ito yung magsisilbing harap ng iyong aquarium. Ayan. At pagkatapos ay dinikitan ko lamang siya ng sa likuran ng anong tawag rito? Colored papers na kulay asul. Para magsisilbi siyang parang totoong dagat. At yung mga isda ay ginuhit ko lamang sila sa mga lumang papel at kinulayan ko lamang sila. At yung mga nagsisilbing coral reefs ay doon ko rin sila ginunting kinuha ko rin sila sa mga colored papers. Doon ko ginuhit ko lamang sila, ginunting at dinikit ko bilang magsisilbing mga coral reefs. At saka gumamit rin ako ng yung mga lumang yung mga plastic bottle ng mga soft drinks na kung saan meron din akong ginawa na coral reefs na gamit ang plastic bottle. At saka ayan, ginuhit ko lang sila lahat at dinikit. Yung mga isda rin ay akin rin silang iginuhit at saka ibinitay ko lang yung iba gamit ang sinulid. At gumamit rin ako ng mga totoong bato upang magsisilbi talaga siyang parang totoo talaga na aquarium. Ayan. At pagkatapos riyan ay binalutan ko lang siya ng
yung luma kong kartolina, yung item. Tapos, ito, dinagdagan ko lamang siya ng takip dito na plastic cover upang magmumukha talaga siyang totoo. Ayan, saan mo ba ito magagamit? Magagamit mo ito kapag ang iyong tupiko ay kaugnay sa dagat. Katulad na naman ng aking halimbawa ay aqua environment, kung saan ito ay kapaligiran sa ilalim ng dagat or kapaligiran sa ilalim ng tubig. Ayan. Madali lang siyang gamitin. Upang mas madaling maintindihan ng iyong mga estudyante, pwede kang gumamit ng ganito sa iyong topiko. At para rin maging cooperative ang iyong mga estudyante or yung magkakaroon sila ng motibasyon at interesado sila sa iyong gagawing talakayan dahil nga ay may ilustrasyon or meron silang makikita talaga na instructor kagamitan pang pagtuturo. Ayan, madali lang siyang gamitin. Kayo na rin ang magdagdag kung ano nga ba ang gusto nyo pang idagdag rito. Ayan, maraming salamat at sana meron kayong natutunan sa araw na ito.